Wala ka nang mabigay na detalye. Wala ka nang masabi sa amin ng eksaktong ginawa ninyo. Pagkatapos, parang may problema talaga sa tok-tok tong si BBM, ano? Ayan, may problema talaga sa tok-tok tong si BBM, ano? Ayan, What? The better natures, I guess, of our friends. What's so funny? The better natures, I guess, of our friends, and we appeal to the better natures, I guess, of our friends in South. Diba? What is so funny? Appeal to the better natures, I guess, of our friends in. Kung kunwari ganyan yung makikipag-negotiate, sabihin na natin it's a nervous laugh, no? And they are appealing to the government of the Kingdom of Saudi Arabia. And you have a guy like this explaining what should be done dito sa execution ng Pilipino. At ganyan siya magsalita. When I discuss yung gaano kamahal ni PRRD ang OFW, I made a content, and that content was specially triggered by the bitay of the Filipino in KSA. Pakita ko lang sa inyo ng very quick. At ito nga, dahil nga dito sa ganitong klaseng ayan. Kinontent ko na to dahil nga doon sa ano na yon. And pinag-usapan na natin to ng malaliman. Actually, kasama nga natin. I think kasama ko si Kuyang Ibi yata dito. No, hindi ko kasama si Kuyang Ibi. Ito. How PRRD protected our OFWs. Kasi, sobrang hirap na hindi mo ikumpara kung ano yung mga efforts na binigay ni PRRD sa mga OFW natin. Ito yung live na yon. Napakahirap na hindi natin makumpara yung pagmamahal na binigay ni PRRD sa mga OFW natin sa ginagawa ni Bongbong. Ngayon, yung mga Pilipino po natin na nahaharap ng mga embattled, nakakatikim ng mga harsh punishment sa Middle East dahil maybe number one, marahil talaga, meron talaga silang ginawa at nilabag nila na patakaran doon sa Middle East. However, yung mga pangyayaring yon is brought about, very, very, very likely is brought about by certain unfortunate circumstances. Like for example, yung OFW, hindi siya nakapag-prepare, hindi siya nakapag-train ng maayos, hindi niya na-anticipate yung culture and whatnot, at may na-violate siya, ganyan. So nalalagay siya sa alanganin, nagkakaroon siya ng mga run over with the local police, ganyan. Okay? Maaaring ganon. So maaaring hindi rin nila alam ang karapatan nila dahil wala naman silang legal assistance doon or whatnot. Dahil foreigner sila doon eh. 'Di ba? At sila ay foreigner na mahirap. It's not their country. They do not know who to ask help from. 'Di ba? Eh yung mga ganitong circumstances, ito kasi yung inexplain ni PRRD sa Kuwait noong siya ay presidente. Ganito ang ginagawa, ganito ang sitwasyon ng mga Pilipino sa amin. Ganito ang ginagawa namin para sa bansa ninyo. At kapag kayo ay nalagay sa isang mga sitwasyon na nangangailangan kayo ng sundalo namin, hindi kami nagdadalawang isip na tumulong. So, kaya pinapaalala ko, sabi ganun ni PRRD, pinapaalala ko sa inyo, Kuwaiti government, you better treat our OFW well. Okay? But anyway, sige, isang tabi na uli natin si PRRD. Balik tayo dito kay BBM. So, namatay yung Pilipino, sabi ni BBM, it's so unfortunate na namatay yung Pilipino, pero they had little left to do daw. Very few daw ang option nila. Very few daw ang option nila.
At ang nangyari daw dito sa Pilipino nito ay terrible tragedy. Okay? But they did not explain exactly kung ano ba yung mga options na in-exhaust nila, kung ano yung mga ano, except dito sa ABS-CBN press release, ang sinabi nila dito, ang in-exhaust nila is nagbigay sila ng blood money at meron daw presidential letter of appeal. So take note of those two. Dalawang action na ginawa ng Philippine government as claimed by the Philippine government na ginawa nila. Hindi natin alam kung talagang ginawa ba nila to o hindi Okay. Pero pagpalagay na lang natin na ginawa talaga nila to. Nag-ask ng presidential letter of appeal. Pero walang nangyari. Hindi siya pinansin ng Kingdom of Saudi Arabia. Nag-offer ng blood money. Hindi rin pinansin ng pamilya ng biktima. Two very, very powerful tool in order to, change the course of the fate of our Filipino andito. Pero hindi pinansin. And they were not explaining to us kung ano ba talaga yung sitwasyon nitong kawawang Pilipino na to doon. Kasi bakit ba ito namukpok ng martil? Di baka mamaya nabaliw na pala to, ganyan. Baka mamaya gagahasain pala. Actually, there's no details, no? Sobrang wala masyadong detalye itong ano na to. Itong pangyayaring to. And so, ang hirap na tanggapin na ilan pa ba yung mga Pilipino na nasa death row sa ibang bansa? Kasi the Philippine, yung government natin yan can just easily claim ginawa namin lahat di ba? Sabihin nila, ay ginawa namin ang lahat, sorry, talagang terrible tragedy, patay. Ayun. Hindi papansinin talaga yan. Gusto nila yung pusong pakiusap like FPRRD did, sabi ni Victorino Alonso. Actually, dito sa ano na to, dun sa post ko, ito, merong magandang comment dito Merong magandang comment dito. Teka lang hindi nga nila iniskaso dito na execute na lang. Baka sa time, okay, wait lang ha. Nasaan na ba yun? Okay, okay. Teka, di ko makita. Maganda yung ano niya, merong magandang comment dito na yung pagbibigay kasi ng blood money, maganda yung ano niya, maganda yung explanation niya. Ayun. Well, ang explanation kasi nung nag-comment, sorry, hindi ko na makita yung comment. Maganda kasi yung niya, explanation niya. Sabi niya doon sa comment. Para kasi sa mga Saudis, when you offer blood money, it is very important that you are really showing remorse. And that you are coming from a moral high ground. So, ibig sabihin, kapag you're gonna take that route of offering blood money, it's not really the money that you are talking about. You're not negotiating of how much. It is very important that you are really coming from a place of remorse and and sincerity. Ganon. Kay PRRD, I remember, si PRRD nun, parang nag-offer siya ng blood money in several instances. And umokay naman siya. Pero in this case, hindi nila mapa-oo yung family. And I do not know, no? Kasi parang with the way our government is talking to us, even us Filipinos, putang ina tayo nga, hindi makonvince sa sinseridad ng mga yan 'Di ba? So I can imagine, nung sinabi niya yun, sabi ko, oo nga, natang ina. Parang, sinabi nila, nag-offer sila ng blood money. Before kasi, hindi yan basta-basta ino-offer kasi syempre malaking pera yan and it's gonna come from the money of the, National Treasury, di ba? Manggagaling sa pera ng bayan yan. So, hindi yan basta-basta ma-offer. Ibig sabihin, i-offer mo lang yan kapag ka talaga nakita mo na yung Pilipino ay hindi talaga deserve na mategi bumbum doon. 'Di ba? Yun yung pero ito kasi parang
Sinabi lang out of the blue ng Philippine government na hindi, nag-offer nga kami ng presidential letter of appeal pagkatapos at saka nag-offer din kami ng blood money, walang nangyari. Walang terrible tragedy. Diba? Yung behavior before ng ating Philippine government, whenever there is someone facing capital punishment abroad, and mag-o-offer sila ng blood money, pinag-aaralan muna nila yan. Na kung meron ba na, kumbaga parang, was the Filipino really put in a very unfortunate situation? Is the life of the Filipino talaga bang hindi siya kumbaga talagang aaralin talaga yung kaso ng mabuti if it is worth offering a blood money. Pero sa kaso nito nila BBM, parang sinabi, hindi, nag-offer kami ng blood money eh. Hindi tinanggap, ayaw. Ayun. Sa UAE po yun, Ate Joey, nagsabi din UAE government na kapag hindi nagawang kumbinsihin ng UAE na tanggapin yung blood money, he will issue deployment ban sa UAE. Nagbigay sila ng 1 billion na ayuda sa Cavite in one day. Bakit hindi nila magawa? Yung pisa kong babae nagtrabaho sa isang pamilya sa Saudi, ang amo niyang mag-asawa mabait, pero ang kaso, ang anak na lalaki ko makatingin daw sa kanya para siya hubaran, natakot talaga siya. Ayun. Sabi ni si Haya, either they're all incompetent negotiators or the life of the OFW is really just irrelevant to them. Yes. Yes. Ang question kung totoo ba talagang offered ang blood money, yun nga hindi rin naman natin alam yun kasi wala naman talagang detalye. Kasi the family requested for utmost privacy daw of the situation. Ganun. So yun yung nangyari. Yun yung nangyari. Ano ba ina-expect ng isang presidente na gusto lang ay perang dala ng OFW? Ayun. Hi, Gear! Andito pala si Gear, ayan. Ayun, so, yun yung no? Ang Marcos admin mag-offer ng blood money, baka binulsa na. Yun nga, well, alam mo yung comment nga na sinasabi ko sa inyo, na may kailangan nakalakip na sincerity yung pag-offer ng blood money. And so far as yung family na mag-a-accept ng blood money is concerned, yun dapat merong sincerity. Kaso nga lang, meron bang kapasidad, di ba, parang, wala naman kasing ganong kapasidad tong administrasyon na to na gawin yung mga ganong bagay eh. And then, hindi ko na siguro aanuhin ng bonggang-bongga si BBM doon sa interview niya na parang natatawa siya. Pero it's really so inappropriate. It's really so inappropriate. Wala ka na nga mabigay na detalye. Wala ka na nga masabi sa amin ng eksaktong ginawa ninyo. Pagkatapos, parang may problema talaga sa tok-tok tong si BBM. Ayan. To the better natures, I guess, of our friends. What's so funny? To the better natures, I guess, of our friends, and we appeal to the better natures, I guess, of our friends in Saudi. Diba? What is so funny? Appeal to the better natures, I guess, of our friends in. Kung kunwari ganyan yung makikipag-negotiate, sabihin na natin it's a nervous laugh, no? And they are appealing to the government of the Kingdom of Saudi Arabia. And you have a guy like this explaining what should be done dito sa execution ng Pilipino. At ganyan siya magsalita. Diyos ko, yung mga BBM supporter, ganito bang pagmamahal ng Pangulong gusto ninyo? Gising-gising naman na po kayo. This is not the leader we deserve. Hindi yun dahil sa sige, yung fact na gumawa na ng aksyon, nag-presidential letter of appeal na, nag-issue na ng blood money, and yet hindi tayo man lang kinurapan ng Kingdom of Saudi Arabia. What does that mean? Sana medyo na-postpone pa. Sige, pag-aaralan namin itong hinihiling ng Pangulo ninyo na appeal at ipopostpone muna namin ng pagbitay.
Even that, wala. 'Di ba? Diba? Etong OGAG na si Kuting, wala ni katiting na pagmamahal sa OFW. How do you convince your people that you exhausted all options, you did what you can to save the life of the OFW when you check when referring to the execution of your constituents? Wow. Ito. Si PRRD hindi kayang pagtawanan ng ganyang kaso. Baka alam ng KSA na bangagang presidente. PRRD is not gonna do a nervous laugh in situations like this. He's never gonna do a nervous laugh like this when we already lost a life. 'Di ba? Magagalit si Tulfo niyan, seryosong issue, tatawa ka. Wala man lang galit or frustration, natatawa pa ang bangag. Ang ano niya, it's a terrible tragedy. It's a terrible tragedy, Bongbong Marcos, and you cannot do anything about it. Sobrang inutil mo po. Sabi ni Gear, we might see, ay, 2024 Phil Consti, we might see PRRD in tears if sa time niya nangyari ito. Hindi mo talaga mapipeke ang sinseridad, ano? Hindi mo talaga mapipeke. Pina-fact check ng Diyos si cocaine user president ako kasi sinungaling siya. KSA knows what's happening in the Philippines and they knew he is handicapped. Ayun. So sobrang nakakadiri po, sobrang nakakasuka, and I don't think matatapos yung ganito ni BBM sa ganitong sitwasyon. Marami pang darating na nakakarimarim, nakakasukang mga bagay. And so, dapat po mag-isip tayo ng creative na pamamaraan on how we get back to these people. If we would not be able to put people in the government who can oppose this bangag government, okay? Magtsatsaga tayo dito hanggang 2028. Magtsatsaga tayo dito hanggang 2028. Australian journalist called his attention during F2F interview kasi ganyan din tumawa din, walang rason. Oo nga. Yung nagna-nervous laugh ba, 'di ba? Sabi ni Mike Napa, ibig sabihin lang noon, hindi siya nakamarka bilang presidente kaya hindi pansin letter niya. Kung may letter, alam mo, yes. At etong sinasabi ni Mike Napa, yan exactly yung iniisip ko nung pinost ko yung breaking news ng ABS-CBN. Kasi biruin mo, nag-presidential letter of appeal ka, nagbayad ka pa ng blood money, tapos hindi ko marap yung KSA, ibig sabihin, wala kang marka sa kanila. Ibig sabihin, you mean nothing to us, Bongbong Marcos. To think ha, na nagpunta pa yung asawa mo dyan. Ito yung malupit. Kailan nga nagpunta si ano? Kailan nga nagpunta si Lisa Marcos sa ano? Lisa Marcos Saudi. Putang ina, nagpunta pa si ano? Nagpunta pa si Lisa sa Saudi. Di ba? Lisa Marcos Saudi. Lah, lah, ito lang. Teka, i-google ko na lang. Lisa Marcos Saudi Arabia. Sa UAE siya pumunta. UAE pala. Hindi sa Saudi. Okay. Sa UAE pa pala siya pumunta. Ayan, welcome to UAE First Lady Lisa Marcos.
Ayan. Okay. Well, anyway, nakabisita si Lisa dun sa Middle East. Ibig sabihin, yung kanyang good graces wasn't able to make any ripple in the Middle East. To be fair, hindi naman siya sa Saudi pala nagpunta. Hindi naman pala siya sa Kingdom of Saudi Arabia nagpunta. Sa UAE siya nag-visit. Pero nevertheless, ibig sabihin, di ba, wala man lang ripple yung goodwill sa Middle East. Na yung asawa mo sumulat na ng presidential letter of appeal, hindi man lang pinansin ng Kingdom of Saudi Arabia. Di ba? Ayan. Sabi ni Ruth, pa-PM po kung anong nangyari sa issue. Bakit siya bumalik? PM mo lang ako, PM mo lang ako. Nagkukwento ako sa PM. Nagkukwento ako doon. Wag niyo na lang wag niyo na lang i-kemerot dito. Nakakagulo lang eh. Tsaka iba-iba naman yung inaaway niya, hindi naman ako lang. Marami yang inaaway, hindi lang ako. Ayun. Ayan, sabi ni Haya and Hailey, sa UAE po siya pumunta. Correct, oo. Sa UAE nga. I have searched for articles regarding dyan and para naka-paste lang ang mga articles na makikita mo. Sabi ni Teresa Borja, exactly, that was my comment sa post mo, Miss Joey. He has no impact at all sa international politics as a leader. They probably see him as so lame, no backbone. Correct. And ito okay. Before ako pumunta dun sa yung sa main event natin ngayon na discussion, yung sa Senate hearing. Meron lang akong kwento. Nung nagpunta ako sa China, doon sa peace conference, yung former president ng Laos, nagsalita siya about the about the 5 pillars of peace, peaceful coexistence of China, and how Laos how they agreed to the vision of China, ganyan. Ayan. Yung Laos pala, nung yung official nila, nung nagsalita siya doon sa conference, nagsalita siya in Chinese, in Mandarin. Spoke the language. The Laotian president, Laotian, no? Yung mga taong The Lao president spoke in Chinese. Apparently, China and Laos has a very, very good relationship. My gosh! At ang mga projects nila doon, ay grabe. At mauuna pa yata silang magkaroon ng mga malalaking project at mga bullet trains and whatnot before tayo. And in fact, the Chinese government is really cultivating their relationship. Their international department has a specific department to deal with Laos for economy, cultural exchange, So yung international department ng CPC, meron yan yung parang Europe, US, Australia, yung iba't ibang kontinente. Tapos pagdating sa Asia, meron silang East Asia, Southeast Asia, Central Asia, ganyan-ganyan. Pagkatapos, meron silang department na specifically for Laos. That's how special Laos for the Chinese. I do not understand exactly why. They have that kind of setup. But when I saw their officials speaking before the peace conference, the 180 participants coming from 80 countries dun sa Shandong province, I realized they must have a really good relationship. Kasi biruin mo marunong mag-Mandarin yung presidente ng China, ay presidente ng Laos. Ayun. Ngayon, etong si BBM, nasa Laos, kasi doon ginawa yung ASEAN Summit eh. 'Di ba? Doon ginawa yung ASEAN Summit. Aware kaya sila na mapapahiya sila dyan? Ako feeling ko ha, mapapahiya siya dyan sa Laos. Mapapahiya siya dyan. Kasi, maganda ang relationship na Laos. Anyway, yung kumbaga parang, mukhang mukhang maa-isolate to dun sa ASEAN. Kaya medyo interested ako anong mangyayari dyan sa yung, nandun na sila ngayon eh. So, may mga press release na yung PCO, kung ano na mga kaganapan sa kung ano na mga kaganapan sa Laos. Silipin nga natin ang kanilang mga statement doon. Teka lang. Ayan. So, ito na yung mga statement niya. Ayan. Nasa Vientiane. Okay. Ang kanyang paghanga sa overseas Filipinos sa Lao PDR. Okay. On the first day of his official visit to Lao, ay, bato lang Ayan. President Ferdinand Marcos met with Vietnamese Prime Minister Pham Minh Chi
to strengthen ties between the Philippines and Vietnam. Okay? So, si Vietnam yung nakausap niya. Ayan. So, may meeting with Vietnam. Okay, okay. Meeting with the Filipino community. Dumating siya. Ayan. Hindi siya masyado inasikaso ng Lao president, no? Teka, ito. Watay International Lao People's Republic. He was accompanied. Okay. Sino yung sumalubong sa kanya? Sino to? Was it even the Lao president? Hindi nila nilagay, ano? Ayan o, was welcomed by officials from Lao PDR. Ayan yung sinasabi ko sa inyo. Ayan yung sinasabi ko sa inyo. Ayan yung sinasabi ko sa inyo. Yung medyo hindi siya aasikasuhin ng bongga dyan. Hindi siya asikasuhin ng bongga. Kasi sobrang grabe yung friendship ng ano. Diba? Well, kasi presidente to eh. So, yung protocol, pag presidente, ang darating, presidente rin yung susundo. Diba? Yung magwe-welcome. Pero ito, winelcome lang siya ng winelcome siya ng mga government officials ng Lao, ganyan. Hindi very New York ang Laos, walang bulaklak ang hagdan ng eroplano. True. Ayun. Sus, Joey, papansin ka naman, sabi ni Gab. Ba't mo pinansin? Gab, alauna na, tapos nandito ka pa. Pinansin mo ba ako? 'Di ba? Kung importante siya, sasalubungin siya ng presidente. Parang si Zelensky of Asia na talaga si Niwi, oo. Totoo. And I think, we are really moving faster towards the Southeast Asian isolation. Grabe. Yan yung sinasabi nila, sinasabi ni Sasa tsaka ni John Suwing, ni John Reiter. Yan yung nakakatakot. What's gonna happen? I think it was John Reiter who spoke about it. Very, very short post, but I think is on point about his observation. May nagtanong sa kanya, parang nireplyan lang yata niya nireplyan lang yata ni John Suwing. Parang tinanong na, what's gonna happen? Ano yung future ng Pilipinas dito sa gulo na to? Ganyan. So parang sabi niya, well, if hindi natuloy ang gera at kung kunwari hindi matutuloy yung gera, pero ganito pa rin yung sitwasyon, what's gonna happen? So sabi niya, ma-isolate tayo. I-isolate tayo ng mga kapitbahay natin. And it's gonna be very difficult because, supposedly part tayo ng region eh. Ayan. So, ayun, di ba? So, teka, natawa ako dun sa, hindi man lang siya sinalubong ng presidente. Nanlaw. Pagkatapos, biruin nyo ang first na face-to-face meeting niya is with the Vietnam, president. With the Vietnam president. And I think, it has something to do with, kasi meron rin confrontation yung Vietnam with China recently. Diba? Maybe that's a common ground that they can talk about. But Vietnam is talking about the economic front and the geopolitical front, and they approach these two things in a different way, in totally different mindset. Ganon. Nasa row 4 siya dyan sa Laos. Siya lang mag-isa doon. Row 4 ang peg ni BBM sa Laos. So I doubt if, feeling ko talaga ma-isolate. Etong ASEAN Summit na to, feeling ko makakatikim talaga mga cold shoulders tong uncle mo na to. Diba? And tingnan natin what's gonna come out. Itong usapan niya with the President of Vietnam, per Presidential Communications Office, the two leaders focus on deepening economic cooperation, particularly in the areas of trade and agriculture, and express their shared commitment to celebrating the 10th anniversary of the Philippine-Vietnam Strategic Partnership in 2025 by advancing collaboration in key sectors. President Marcos also extended his heartfelt condolences for the losses caused by Typhoon Yagi and the passing of General Secretary Niu Phu Trong. Okay, it's very general, no? I don't think they were able to really come up with a solid agreement. Well, Vietnam is getting a lot from us. Ang dami natin binibigay sa kanila. Di ba si Tambi na kumuha ng bigas dyan na nag-seal ng trade agreement ng bigas dyan for until 2028 yata, di ba? Ayun. Sa basement na naman siya dadamputin. Yes, wag na tayong magtaka. Wag na tayong magtaka kung ang mga meeting. Pero natawa ako. Law officials lang ang sumundo sa kanya. Mga bakla. Yun lang ang sumundo sa kanya doon.
Miss Joey, ang ganda ng China's Belt Road Network connecting countries. Eh, di ba meron na nga yung ano, yung mga kapitbahay natin, yung mga kapitbahay natin dito sa Southeast Asia, may inter-country bullet trains na. In fact, sa Malaysia at saka yung Indonesia, yung Indonesian tourism nag-boom ng bonggang-bongga because 85,000 Malaysians would go to Indonesia using that train. 'Di ba? Eh, mga Malaysians ano yan, medyo may kaya-kaya yung mga yan, mayayaman yung mga yan. Ayun. O nga, lumabo yung camera, wait lang. Ayan, I'm back, Balakubak, ayan. Sa Bisaya pa, nalaos na si BBM 2 years pa lang. True. Do you know what's happening in PH? Bangag talaga. Well, the main concern is really the regional security. And because we allow Typhoon missiles to be here in the Philippines, it really put a huge concern among our neighbors. We became a regional threat. Ayun, drug crimes are handled severely in Laos. So BBM needs to be careful. Correct, baka mamaya mahuli siyang Ay! Ayun. Pagkatapos, alam niyo yung ano, yung parang yung meet and greet with the ano, yung meet and greet with the Filipino community. Biruin mo 2,000 Filipinos lang yun nandun sa Laos ha. Pagkatapos, di nag-meet and greet, ganyan, nag-ano sila, pa-show-show sila, gano'n. So, ginawa talaga nilang game show, yung talagang ginawa nilang party-party, kantahan, eme-eme, ganun-ganon. Pero wala na talagang dating. Walang-wala na talagang dating. Ayun. Samantala kay PRRD ko lang ang 6 years. We are part sana of the new Maritime Silk Road. But seems mas gusto nila maging US based ang bansa natin. Change to parliamentary system na talaga at par system like Japan, Singapore, Malaysia, kawawa, Pinas, pagka-feudal era pa rin. Well, we really need to, I agree that the system must be changed. The system must be changed. And I think there should be a real deal anti-corruption campaign. To the extent that you really have to, run after the oligarchs who are meddling with the politics, run after the corrupt politicians who are being used as a pawn by the oligarchs, get all the wealth that were obtained through maneuvering, economic sabotage, and the like. Kailangan talaga merong ganun. Pero sobrang hirap niyan eh, kasi papatayin talaga yung mga yan. Kung sino mag-i-instigate niyan, papatayin talaga yan eh. So, but I think that hindi talaga magkakaroon ng real deal change sa Pilipinas kung hindi natin sisimulan yung massive anti-corruption campaign. There must be an institute, a body who's going to look at everything and be allowed to obtain documents and things like that. Yung parang watchdog ba? Ayun. Imagine BARM, then sa national level, we can't. BARM will be the game changer later on. Sabi ni Gabriel Acuso. Ang dami pang problema ng BARM, Gabriel. Parang you're getting ahead of yourself. Ang dami pang problema ng BARM. Pero ako, I agree that we really need to do a system change and we really need to reflect on the system that we have right now because it's not working. It's really not working. What do you think will be the end game for Tambi? Tingin ko siya pa rin ang master until the 20th Congress. Kasi ang dami talagang nakinabang sa kanya. So not unless makapagpapasok tayo ng maraming kongresista na lalaban kay Martin Romualdez. Mahirap yan, kasi lahat ng official na nasa posisyon nakikinabang. Totoo. Kung si Tatay Digong yan, may respeto ang bansang Saudi, gagawa sigurado na lahat ng paraan para maipakita ang pagpapahalaga niya sa Pilipino, di katulad ng bangag na to. Ayun, wala kasing political capital si BBM nga. Yun nga yung nabisto natin dito. Putang ina, gumawa ka na ng Presidential Letter of Appeal sa KSA, hindi pinansin. Ibig sabihin, wala ka talagang political capital. 'Di ba?
So anyway, eto na tayo. Puntahan na natin yung ano, puntahan na natin yung sinasabi ko sa inyo na nakakaloka kasi nung una pa lang lumabas tong si Maslog, amoy mo na eh, na ano, na siya yung magiging bagong ano, character sa mga gimmick nila. Akala ko nga sa quad siya dadalhin. Ayun pala, ay doon siya dinala sa ano, sa Alice Go hearing. So apparently, parang siya ang palalabasin na witness na nagko-connect kay Alice Go at saka kay PRRD Bongo and Senator Bato de la Rosa.